China ayaw daw magpatalo mga sanggay at ayun, naglabas ng malakas na puwersa. Good day, magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sanggay syempre na lagi pong nanonood dito sa ating channel. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. So sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell. I-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.19 million subscribers na po tayo. So kung kabilang ka po dito sa 1.19 million subscribers, congratulations po sa ating lahat. At yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, alam nyo nang inyong gagawin. I-subscribe nyo po yung ating channel. Okay? At yung mga nasa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Ngayon, ito mga sanggay, pag-usapan po natin, China na naman. Wala pong iba. Mainit po na usapin. Itong nagaganap po sa West Philippine Sea na pinangangambahan nga po ang delikado at posibleng mangyaring ikatlong digmaang pandaigdigan. Okay? Ngayon, mga sangkay, ito po kasi ang report. Itong China daw po ay sagawa ng combat patrol sa kabila po ng ginawa ng US sa pangunguna ng US na isa pong war games sa South China Sea. Kasama po dyan yung Australia, Japan, America, Philippines. Ngayon, ano itong ginawa ng China? Tingnan po natin. Moving on, the US, Japan, Australia and Philippines held a maritime exercise in the South China Sea. The drills aimed at supporting a free and open Indo-Pacific against the backdrop of China's growing assertiveness in the region. Okay, so sa kaalaman ng nakararami, pinasok na nga po ang West Philippine Sea ng Japan, Australia, US, kasama po syempre ang Pilipinas dyan. Ito po yung sakop lamang po ng tinatawag na EEZ or Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Doon lamang, hindi po sila pumasok sa area ng Vietnam, area ng China. Kasi ang South China Sea, malawak po yan, or West Philippine Sea. Sobrang lawak po dyan. Pero ang claim po natin, itong nasa part lang po natin, yung sakop lang ng Exclusive Economic Zone. So, dito nagkaroon po ng war games itong Australia, Japan, Amerika at Pilipinas. Ngayon, ito pong ginawa ng China. In response to the drills, China also conducted air and sea patrols in the disputed waters. Naglabas ng malakas na pwersa ang China. Nagpatrolya din po sila. Now, the one-day maritime exercise of the four countries involved warships, including the littoral combat ship USS Mobile, Australian frigate HMAS Warramunga. Ayan, makikita po natin sa video na ito. Andito po yung puwersa ng Japan, Amerika, Australia, at syempre ang Pilipinas mga sangkay na siyang, kumbaga, na siyang naiipit sa gulo na ito. And Japanese destroyer JS Akebono along with two Philippines warships. The exercises involved submarine warfare training and communication activities in Manila's exclusive economic zone. Ba't kaya tinatawag nila Manila, no? Exclusive Economic Zone. Well, according to a joint statement by the four security partners, the drills strengthen the interoperability of the country's armed forces. Without mentioning Beijing, the four countries reaffirmed their position that the 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award is legally binding. Yun nga ang problema, hindi po tinatanggap yan ng China, diba? Panalo po ang Pilipinas dyan Noong 2016. Kaya nga lang mga sangkay, syempre, kung ayaw ng China, mga sangkay, di idaan na lang natin sa lakas. Pero hindi kaya ng Pilipinas yan. Ang kailangan dyan, yung mga karatig bansa na mga kaalyado ng Pilipinas like Japan, Amerika, Australia. Kaya nga lang, pinalagan ng China. Nagpatrolya din po sila mga sangkay. Remember, this is the ruling that stated that Beijing's claims in South China Sea have
no legal basis. However, Para po sa China, wala pong legal basis yan. China refuses to accept the Permanent Court of Arbitration's 2016 ruling. Kasi para sa China, sila po yung may alam sa totoo. Ganun po ang nangyayari, mga sangkay. Itong China, feeling nila, sila po yung mas credible yung kanilang kasaysayan, yung kanilang nakikita, yung kanilang statement. At yung ibang mga bansa, wala pong say. Wala pong totoo sa kanila. Yun po yung inaano ng China, mga sangkay. Kaya ayaw po nilang tanggapin yung pagkatalo. Ngayon, dahil po ayaw nilang tanggapin yung pagkatalo, mga sangkay, sa pilitan na lang, mga sangkay, na kinukuha po nila yung teritoryo natin. A Chinese statement also said that it has also organized the patrols and all military activities that disrupt the South China Sea. Ayun na nga. Nagpatrolya rin po itong puwersa ng China. Pero ang tanong dito, yung patrolya ba nila yung tipong sobrang lapit sa ginagawang war games ng Pilipinas, Japan, Australia at Amerika? Kasi kung malapit yun, naku po, delikado yun. Are under control. However, it did not mention the US or the joint exercise. Apart from China, Philippines, Brunei, Malaysia, Taiwan, and Vietnam also lay claims to disputed parts of the South China. Ayan, mga sanggay. Ito po yung nagkiklaim. Ayan o, marami po yan. China, Vietnam, Malaysia, Philippines, Taiwan. Sila po yung, kumbaga ito mga naka-highlight, sila po yung nagkiklaim sa West Philippine Sea or South China Sea. Kaya nga lang, mga sangkay, ito lang yung sa atin, no? Yung sa atin dito, ito lang, dito lang. Ito lang yung sa atin. Ito lang yung claim natin. Sakop po ito ng tinatawag na exclusive economic zone ng ating bansa. While itong China, ito po yung gusto nila. Ayan, ito pong may line. Kanila daw lahat yan. Siyempre, papayag ba yan? Papayag ba ang Vietnam? Papayag ba yung, siyempre Taiwan, ano yan, sa China po yan. Papayag ba ang Vietnam, Malaysia, at iba pang mga bansa dyan sa trip nitong China? Siyempre, hindi. Mga sanggay, biruin mo ba naman, sinakop nyo na buong dagat eh. Dito nga sa Indian Ocean iba rin ang trip nitong China, pinasok din po nila, kaya nga lang nakabantay na po yung India. The drills come after a recent encounter between Filipino vessels and Chinese Coast Guard near the Spratly Islands. Manila accused Beijing of harassing its fishermen again, while China said it responded appropriately to Philippines' illegal activity. Illegal activity. Pambira talaga tong China. Against this backdrop, Australia, UK and the US are set to begin talks on bringing new members into the AUKUS Security Pact. Washington is pushing for Japan's membership as a deterrent against China. Grabe, no, mga sangkay. Ngayon makikita niyo yung kampihan na po ng mga bansa. Just like World War II. Yun po ang nangyari. So, ito mga sangkay, kakaroon po ngayon ng mga kampihan ng mga bansa. Kaya kung sakali mangyayari itong Third World War, ewan ko lang, anong magaganap talaga? Ano ang possible mga sangkay scenario? Pero tayo nakikita natin pag sinabing nuclear war. Pambira. The countries will announce discussions on the expansion of Pillar 2 of the Security Pact on Monday. The second pillar deals with quantum computing, undersea, hypersonic, AI and cyber technology. The AUKUS nations are, however, not mulling the expansion of Pillar 1 that deals with delivering nuclear-powered attack submarines to Australia. Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida will likely discuss AUKUS expansion when the president hosts the Prime Minister in Washington on Wednesday. And these are according to the reports. Now, Biden, Kishida and Philippine President Ferdinand Marcos Jr. are set to hold a trilateral summit on Thursday. So, ayun, mga sangkay, yung China, nakita naman po natin, ayaw po talaga magpatalo. Naglabas din po sila ng malakas na puwersa na ibig sabihin, hindi sila natatakot sa Amerika,
at iba pang mga kaalyado nito mga sangkay. Pero, ano sa tingin nyo, itong ginagawa ng China na paglabas na malakas na puwersa daw na nagpatrolya habang ginagawa nitong Japan, Australia, Philippines, US ang war games. Sa tingin nyo ba mga sangkay, papalag talaga yung China? I-comment nyo po sa ibaba yung mga opinion. Meron po ako isang YouTube channel, guys. Sangkay Revelation, hanapin nyo po itong mga sangkay sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.